Sambahin ang poon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapagintapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating, mapalad ang mga nagtatiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papanahalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao na tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay,
Ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Naalala ko po, may kausap po ako. Isa siyang babae at naghahanda siya para ikasal. At kasama ho nung paghahanda niya para sa kasal ay ini-interview siya. At habang nag-uusap kami, at tinanong ko ano yung kanyang family background. At ang sinabi niya sa akin, Father, sa totoo lang ho ay hiwalay ang nanay at tatay ko. At tinanong ko, gaano katagal na? Nung bata pa ho ako, Father. Sabi ko, tinanong ko, hindi mo naman siguro alam yung dahilan. Sabi niya, hindi ko na ho naalala. At tinanong ko siya, ano ang pakiramdam mo na ikakasal ka na? Na ito yung iyong karanasan sa isang pamilya. Ngayon, bubuo ka na ng pamilya, sarili mong pamilya. Anong nararamdaman mo? At yung taong ito, bigla na lang ho, umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hinayaan ko siyang umiyak. At nung natapos na, sabi niya sa akin, Father, alam ko ho, hindi magandang kwento ang kwento ng pamilya ko. Pero Father, babaguhin ko ang kwento na iyon. I will change the story of my own family. Hindi ko hahayaan na kung ano ang nangyari sa nanay at tatay ko ay mangyari sa amin ng mapapangasawa ko. Sa ating ebanghelyo, madalas nating binagdidiinan ang paghihiwalay at lagi sinasabi ng simbahan na turo sa Biblia. Hindi ko sa amin ang galing lang lamang ito. Ito'y narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ay sinabihan ng mga nakikinig sa Kanya na kaya nilagdaan ni Moises ang kasulatan o ang utos na ito ng paghihiwalay ng mag-asawa dahil saan? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. At minsan ang katigasan ng ulo din natin ay hindi ibig sabihin noon ay ayaw nating sumunod. Minsan ang katigasan din ng ulo natin ay nakikita dahil gusto nating ipagpilitan ang gusto natin. Gusto natin na umayo ng lahat sa gusto natin. Di ba minsan gano'n naman ang may iba? Matigas ang ulo niya kasi gusto niyang sumunod sa kanya ang lahat. Ayaw niyang makinig. Gusto siya ang pakinggan. Pero teka, parang may problema. Gusto mong pakinggan ka pero ayaw mong makinig? Ang tao na naglilingkod at ang taong nagmamahal, handang makinig sa Diyos na nagmamahal. Baka minsan yung paglapit din natin sa Diyos, ganun din eh. We want God to follow us. We want God to answer our prayers. But we do not want to listen to God. Ayaw natin pakinggan ng Diyos. Mas gusto natin, Lord, sagutin mo yung dasal ko. Lord, ilang biyernes na ako nagpupunta rito sa Quiapo. Sagutin mo na, Lord. Nagtatampo na ako. We want God to answer our prayers. We want God to listen to us. Pero ang tanong ba,
nakikinig ba tayo sa tinig ng Diyos? At ang turo ng Diyos sa atin ay narinig natin sa ating ebanghelyo na ang pinagmumulan ng turo at sinabi niya, hindi ganyan nang likain ang tao. Dahil nasabing malik si Jesus sa Genesis, nang likain ng Diyos ang lalaki at babae, nang sila ay nagsama, hindi na sila mapaghihiwalay. Kaya nga sabi ni Jesus sa mata ng Diyos, iisa na sila. Pero maganda rin sa atin bilang Kristiyano, ano ba yung mga dahilan bakit ang mag-asawa ay nagkakaroon ng paglayo sa bawat isa? Aminin din natin, minsan si Mister sa katigasan ng ulo ay hindi nagiging tapat sa kanyang misis. Aminin din natin na minsan nagkakaroon ng sakitan sa pamilya. Pwedeng si misis ay sinasaktan ng Mister. O pwede din naman si misis na anakit kay Mister. Pero bakit nangyayari yon? Dahil matigas ang ulo at ayaw magpakumbaba. Pataasan ang nangyayari sa mag-asawa, hindi pagpapakumbaba para maglingkod. Alam ko yung sinasabi ko ho. Sabi, Father, parang ang hirap naman ho niyan. Sino ba nagsabing madali ang pag-aasawa, hindi ba? Sino ba nagsabi na ang buhay may asawa at buhay pamilya ay parang isang naglalakad ka lang sa plaza na easy lang? Hindi naman May struggles kahit saan. May struggle kahit sa buhay mag-asawa. Minsan ang mag-asawa nangyayari na hindi nagkakaintindihan. Minsan ay nagtatalo ang mag-asawa. Kahit nga ho sa papanoorin ay siguro'y nagtatalo rin. Kung ano bang papanoorin, 24 oras ba o TV Patrol, mag-aaway pa rin ang mag-asawa ho diyan, no? Pero kahit anuman ang problema, kayang ayusin at lutasin. The problem right now kasi sa atin, pag may problema, gusto nating bumitaw. Ayaw nating ayusin. Gusto nating lumipat na lang dahil nahihirapan at nagkakaproblema. Pero maganda rin na sa atin bilang Kristiyano na lahat, kahit anuman ang problema, ay kaya nating ayusin. Kaya nating lutasin. At sa may buhay mag-asawa, baka meron ho dito, medyo sa tingin nyo, ang pagsasamahan ninyo, ay medyo nagkakalayo na at nanlalamig. Always, it's not wrong to ask for help. Siguro dito rin nagkulang, no? Yung mag-asawa. At sa buhay pamilya. At dito po sa simbahan ng Quiapo, meron tayo mga marriage counselors, ha? If you think that your relationship bilang mag-asawa ay medyo nagkakaproblema at gusto niyong ayusin, it's okay to ask for help. And the church here is willing to help you. Ayusin ang buhay mag-asawa. Piliin ang bawat isa. Sa totoo lang ho, nung nakwento ko ho kanina sa umpisa ng homily, narinig natin ang isang kwento ng isang anak ng naghiwalay na mag-asawa. Para kasi sa mga mag-asawa, ang ginagawa nila, yung mga anak, paghahatian na lang nila. O sa'yo si ganyan, akin si ganito. Sa'yo na lang yung mga anak ko. Ano yan, ari-arian? Ano yan? Parang laruan na pwede nyo paghati-hatian na lamang. When separation in the family arises, ang number one ho nakakatanggap ng impact at unang nasasaktan ay ang mga anak. Sila ho ang nahihirapan. Hindi lang ho nila sinasabi. Kasi mga magulang kayo.
Hindi nila sasabihin yan. Pero sila unang-unang nasasaktan pag nakikita ang kanilang mga magulang na nag-aaway. Silang unang-unang nagdurugo at tila ang puso ay nawawasak kung ang mga magulang nila ay naghihiwalay. Ang tumatanggap at ang pinaka nasasaktan ay ang mga bata. Buti na lang ho, yung nakausap ko, ang sagot niya sa akin, Father, I will create my own future. I will create my own family. Na siya daw at ang kanyang mapapangasawa ay magiging tapat sa bawat isa hanggang dulo. Magmamahalan at pipiliin ang bawat isa hanggang dulo. Siguro maganda rin ang hamon nito sa atin bilang mga pamilya ho ngayon. Natignan ang buhay pamilya natin. Alam ko ho may kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanyang karanasan sa bawat pamilya natin. Pero bilang mga deboto din ho ng Nazareno, mula sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, kaya din nating magdulot ng pagbabago kahit sa buhay ng ating pamilya. Na ang pamilya ay maging lugar kung saan may pagmamahalan at pag-uunawaan sa bawat isa. Wala po sanang lugar ng pagmamataas o pride. Hindi ho nakakain yan. Hindi ho nabubusog yan. Hindi ho nakakaayos ng problema yan. Pero imbis na pride o pagmamataas ang unahin, ang isipin natin ay umunawa sa kapwa natin. Pag-uunawa sa buhay mag-asawa, pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa, at sama-sama ding maglalakad tala ang kahinaan para ang kahinaan ay mabago. May paghuhubog na nangyayari sa puso ng bawat isa. Kaya maganda no sa atin bilang mga Kristiyano na magtulungan, help one another to walk in faith. Help one another to come closer to Christ. Sa mga pamilya na medyo ay nakakaramdam ng tila nanlalamig na ugnayan, narito ang simbahan para tumulong sa inyo. Kung kailangan nyo ng kausap, meron po tayo mga trained na counselors. Huwag mahiya na humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Sa katunayan nga, pagpapakumbaba ang paghingi ng tulong. It is not weakness to ask for help. It is strength and humility to admit that you're having a hard time and you need help. Sana bilang Kristiyanong komunidad din, suportahan din natin ang bawat isa. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Kung sa tingin mo may mga pamilya na hindi nagkakaunawaan at nag-aaway, sana bilang mga Kristiyano, tayo ang magdala ng pagkakasunduan, lalo na sa mag-aasawa. Huwag tayo ang maging dahilan ng kanilang pag-alitan at paglayo ng loob sa bawat isa. Maging tulong sana tayo na ang bawat pamilya ay maging sinlakas ng ating pananampalataya. Ang bawat pamilya ay maging salamin ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya at ang kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon, ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa iyo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Doon na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, sa'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno,
Patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sabukot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. Bago ho ibigay ang pagbabasbas, ay may kasama po akong 3 dito ho sa altar. No? Sila ho ay mga seminarista mula ho sa San Carlos Seminary. At Biyernes ho ngayon, kaya ho napadasal ho sila. Next week ho ay babalik na po sila sa seminaryo. May isa din ho ako nakita sa mga nagsisimba, no, na isang seminarista din galing San Carlos. Baka meron ho sa inyo dyan na may mga apo, pamangkin, anak, o ikaw mismo na interesado at nais matuklasan ang buhay pagpapari. At sa tingin mo'y medyo attracted ka sa ganitong buhay ng paglilingkod sa simbahan, ay huwag ka nang matakot. Huwag ka nang magdalawang isip. Baka tinatawag ka ng Diyos at ang tanging paraan na malaman ang tawag ng Diyos ay pakinggan siya at sundan siya. Kung sa tingin mo, interesado ka, o curious ka sa buhay pagpapari at buhay sa seminaryo, wag ko kayo matakot lumapit sa akin. Hindi ko ako nangangagat, mabait po ako. No? Hayaan nyo na matuklasan natin ang tawag ng Diyos sa iyo sa buhay paglilingkod at pag-aali ng sarili sa Kanya. Meron sa inyo dyan, interesado sa buhay pagpapari, please consider the priesthood and serving the church and the Lord sa pamamagitan ng ganitong buhay at ganitong uri ng paglilingkod. Meron sa inyo dyan, gusto magpari, interesado magpari, huwag ka matakot, sumunod kay Jesus Nazareno, pumasok ka sa seminaryo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.